Viral po ngayon sa social media ang video ni Representative Kiko Barsaga, mga kababayan, na habang nasa plenaryo si Sandro Marcos, si Garin, at ng iba pang mga kongresista, pinagtripan po ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Sabi niya ganun, tara, asarin natin. O, mapang-asar pala itong bata na ito, mga kababayan. Ngayon, dahil siguro tropa, itong si Sandro at saka si Garin, mga kababayan, na hindi katropa ni Kiko Barsaga, parang naging human shield itong si Garin dito kay Sandro Marcos. Hinarangan niya si Sandro para hindi maasar ni Kiko Barsaga. Ano ha? Sabay hinablot ang cellphone ni Kiko Barsaga, mga kababayan, sabay sabi na, wag ganyan, Cox. wag naman ganyan. Ha? Nabubuhay kami dyan. Joke lang, mga kababayan. O ito yung video ni Representative Kiko Barsaga, mga kababayan, na grabe, talagang napakaraming natuwa po ng mga netizen. O basahin ko muna itong caption bago po ang video. Ngayon, teka lang. Ngayon, dahil sa natuwa ako dito kay Kiko, discovery ko, mga kababayan, marami pa pala siyang video na nakatago na puro pang-aasar kay Sandro Marcos. Isinama ko na rin po dito sa video yung panonoorin ninyo. Pero yung nag-viral ngayon sa social media, yung pinakauna po nitong video yung panonoorin natin. So, ang sabi, Representative Kiko Barsaga, agaw pansin na naman sa pasaring at pagbidyo kina Majority Leader Sandro Marcos at Representative Garin habang nasa plenary hall ng Kamara. Ayan. O ito na po yung video. Panoorin po muna natin, mga kababayan. Yun, no? Kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo? Sandro Marcos. Sabi natin. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Okay lang. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Update with Congress Meow Kiko Barsaga. Session na. Yun, no? Tingnan mo, happy-happy lang, oh. Ang daming pinatay. Ang daming nakulong. Pero happy-happy lang silang lahat. Well, ganyan ang buhay-buhay. Ang buhay ay weather-weather lang. Musta? Yun, no, mga Speaker of the House, Alan Peter Cayetano, si Velasco. Pero, sino to? Ba't wala dito? Ba't wala siya dito? Sino to? Kaya pala. Hindi lang pala si Sandro Marcos ang inasar ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Mga kababayan. Kahit din pala si Martin Romualdez, hindi niya pinalagpas. Itong bata na to, si Kiko Barsaga, mga kababayan. Bilib ako sa tapang. Bagamat nandoon yung parang pagiging isip bata niya, kasi sa edad niya, mga kababayan, natural yan. Kusang lumalabas yan minsan, katulad ng ginawa niya na yan, ang pang-aasar niya kay Sandro Marcos. Matakinunin niyo. Majority leader yan, mga kababayan, at higit sa lahat, anak yan ng presidente, pero hindi nangingimi na mang-asar itong si si Kiko Barsaga kay Sandro Marcos. Kasi nga naman, mga kababayan, maaaring meron siyang mga, alam niyo yun, mga pruweba, katulad nung sinabi niya, mga kababayan, na, kamusta yung kaso ng Tito Martin mo? O di ba may maraming kaso si Martin Romualdez, mga kababayan? Di ba?
Napakarami niyang kaso eh. Kinakamusta lang naman ni Kiko Barsaga. Kaso, hindi masagot-sagot ni ni Sandro Marcos at nagmistulang human shield si Garin kasi ganun yan sila. Sandro tsaka Garin, sila JJ Suarez, noon matagal na. Lahat ng tropa ni Romualdez, tropa din ni Sandro Marcos. O siya naging human shield. Pinagtanggol niya siyempre. Puntos yun makakapuntos doon si Garin. Kay Sandro Marcos kasi pinagtanggol niya si Sandro. Pero, ang pinaka-punto natin dito, mga kababayan, yung tapang nitong si Kiko Barsaga na hindi nga nangingimi kahit na pang-aasar kay Sandro Marcos. Paano pa kaya sa mga batas na gagawin nitong si Sandro Marcos na sa tingin nitong si Kiko Barsaga, alam mo yung parang sabaw, hilaw, o hindi karapat-dapat na maging batas, handa itong bata na ito na tutulan ang gagawing batas ni Sandro Marcos. Sana marami pang mga kongresista na katulad ni Kiko Barsaga na alam naman nating DDS o Duterte die-hard supporter. Ayan, na tahimik lang dyan sa House of Representatives kasi natatakot. Siyempre, hindi nila ito administrasyon. Pero si Kiko, walang takot. Sana maging ganyan din kayo. Tularan niyo po si Kiko Barsaga, mga kongresista na taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. At notado ho kayo na maka-Duterte ho kayo. Wag na po kayong tawag nito, magpakunwari na hindi kayo notado o hindi kayo Duterte supporter. Notado ho kayo dyan sa House of Representatives na kayo'y maka-Duterte. Bakit? Doon lang sa pirmahan. Sang-ayon sa impeachment kay BP Sara, kayong mga hindi bumoto, matik yun. Kayo yun. Kaya notado kayo. Gayahin nyo etong bata na ito. Prinsipyo tapang ang pinaiiral diyan sa House of Representatives. Para kahit paano yung mga kongresista na mahilig sa bangag, magkaroon naman ng kaunting takot din sa inyo. Hindi yung inaapak-apakan lang kayo diyan sa House of Representatives. Parehas lang naman ang rango ninyo. Kongresista sila, kongresista din kayo. Mambabatas sila, mambabatas din kayo. Ano pinagkaiba? Isa lang, yung sip-sip sila sa administrasyon at kayo hindi. Masaludo ako sa inyo na mga hindi sip-sip sa administrasyong Marcos kaysa sa itong mga kongresistang na balingbing mga yan. Kung sino ang administrasyon, doon sila. Mga walang prinsipyo yung mga yan. Gayahin nyo si Kiko Barsaga. Okay, asahan namin yan. Ito pa isang balita, mga kababayan. Kaya pala, hindi natin masyadong naririnig ngayon si Trililing kasi nasa The Hague, Netherlands pala, mga kababayan. Ayan po yung picture, Di ba? Hindi po yan edited, Baka sabihin ng mga tropa dyan, mga bata dyan ni Trililing, Photoshop lang yan. Mapapansin po natin na hindi Photoshop kasi yung grano nung picture, ayan, nakikita nyo naman, dito sa magkabila ng bilog na pula, parehas po ng grano dito sa binilugan. Ibig sabihin, duktong siya. Walang itinapal na picture ni Trillanes. Ito ang sabi, confirm. Ayan. Kaya di makita, di nag-iingay, at wala sa rally si Trillanes noong September 21 ay dahil nasa The Hague
siya at nakikipag-meeting sa mga taga-ICC. Ayon po kay Lance Duterte, mga kababayan. Hindi ba? Talagang desperado itong mama na ito na makalabas ang ating Tatay Digong kasi pwede siyang balikan, mga kababayan. Alam niyo ba kung ano maaring mangyari sa kanya? Lahat ng mga magiging paratang niya o naging paratang niya sa dating Pangulong Duterte, pwede ulit siyang sampahan ng kaso, mga kababayan. Bagamat kinasuhan na siya ng pamilya Duterte, pwede pa. Napakarami pang pwedeng ikaso sa kanya kung tutuusin lang, mga kababayan. Di ba? O kaya, siyempre, bilang isang kalaban ng dating administrasyon, nakarang administrasyon, itong Duterte administration nga, si Trillanes, naninigurado lang yan na huwag makalabas si Pangulong Duterte para hindi siya mabalikan. Kaso, mga kababayan, parang lalabas na po ang ating Tatay Digong. Di ba gaya ang sabi ni BP Inday Sara, nakahanap na sila ng isang bansa na handang tanggapin o ampunin ang ating Tatay Digong. No, yun nga lang, hindi niya pinangalanan. Oo, may haka-haka tayo na maaaring sa Japan kasi habang sinasabi niya yung meron ng bansa na tatanggap kay Tatay Digong, nasa Nagoya, Japan siya. O haka-haka lang natin yan na maaaring sa Japan o ang bansang Japan ang aampon sa ating Tatay Digong. Sana, para malapit-lapit lang dito sa atin. Ano ba? Ayan. Sa madaling salita, mga kababayan, desperado po si si Trililing. Yan. Na wag makalabas. Kaso wala magagawa yan. Makasuhan yan lalo. At sana makulong yung mama na yan. Ito pa isang balita, mga kababayan. Hindi ko na masyadong babasahin lahat ito. Di ba napakalala na po ng korupsyon ngayon sa ating bansa? Tindi na ng mga katiwalian, di ba? Nakawan sa kaban ng bayan. Ngayon, may nakitang solusyon si Finance Secretary Cesar Purisima, mga kababayan. Basahin ko. Magkomento po kayo kung sang-ayon ba kayo dito sa kanyang iminungkahi. Ito. Pera ang mag-a-adjust. Mga kababayan, imbes na tao mag-a-adjust, pera na mag-a-adjust ngayon. Ito. Iminungkahi ni dating Finance Secretary Cesar Purisima na tanggalin ang 500 at 1,000 paper bills mula sa sirkulasyon at itakda sa 200 ang pinakamalaking paper bill. Sa pamamagitan nito, mahihirapan umano ang mga kurap na maglipat ng pera. Mga kababayan, sang-ayon kayo dyan? Matatanda ang siniwalat sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ang umunay cash delivery sa isang kongresista sa pamamagitan ng mga maleta at van. Di ba yung pinakita po na nasa lamesa, napakaraming mga pera na libo-libo ang bill, walang 500. Para nga naman yung isang dangkal, 1 milyon na, ganon. Ito ang nakitang solusyon ni Purisima, mga kababayan. Malalaking paper bill. Ito nga yun, iminungkahing tanggalin para labanan ang katiwalian. Sabaw, mga kababayan. Sabaw lang ang kanyang iminungkahi o kanyang suggestion. Bakit? Diyos ko naman, Sir Cesar Purisima. Pwede naman po ang bank transfer, sir. Sa bagay, mga kababayan, iiwasan talaga nila ang bank transfer kasi pwedeng makita yan pwedeng silipin yan di ba? So, kinakailangan cash to cash talaga. Kung
maghatian itong mga kawatan. Sir, hindi po yan ang solusyon. Sabaw lang po ang solusyon ninyo, sir. Ganito lang, walang kwenta sa madaling salita. Walang kwenta yung solusyon na naiisip ninyo. Mas natuwa pa siguro kami, sir, kung sinabi nyo po na dapat ibalik ang bitay sa lahat ng mga kawatan. Yan. Sigurado yan na matutuldukan talaga ang katiwalian, ang anomalya, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito, pera pa rin yan eh. Kahit pa sabihin natin, ang pinakamalaking paper bill na lang is 200. Siyempre, magpabalik-balik lang ng hakot yan, okay na. Di ba, mga kababayan, hindi solusyon to. Balik bitay talaga dapat. Yan ang pinaka-mainam na solusyon. Yan ang pinaka-mainam. Para matigil talaga ang katiwalaan. Ito, wala to. Sabaw pa rin nga, di ba, mga kababayan? Kayo ho, ano po ang palagay nyo rito? Tama itong iminungkahi niya? O mali? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.